taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito kabayan ay mayroon na naman po tayong re-reactionan ng mga video sapagkat kinakailangan po natin masaksihan ang nagaganap po sa ating bansa sa araw-araw mga kabayan. Dahil po dito ay minarapat po natin mag-search at maghanap po para mayroon din po tayong ma-share at may ibalita po sa inyo kabayan. Ano po itong mga umuugong-ugong na mga balibalita na ito raw po si dating Pangulong JMA ay hinihikayat naman po ang dating Pangulong Duterte. Para saan po itong paghihikayat ni PGMA dito nga kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. At kasalukuyan pong may nagaganap na rally dyan po sa Comelec. Alinsunod nga po ito nga po sa ating live interview kahapon kay Attorney Glenn Chong Di Umano ayon nga po dyan sa Smart Magic or Smart Matic. Mga kababayan, ito pong rally na to, na-declare po ang araw ng martial law. Kung inyo pong matatandaan, ngayon pong araw ng September. Yung rally po ba yan ay papunta na po ba ng EDSA or magtutuloy po ba ng EDSA yan? At sasama ho ba kayo? Yan po ay tanong ko lang mga kababayan. At ano po ang implikasyon at papaano po ang gustong mangyari ni dating Pangulong JMA dito nga po sa paghikayat kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang lahat ng inyong matutunghayan sa araw na ito dito lang po sa channel. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Hinihikayat ni dating Pangulo at House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na muling maging aktibo sa politika. Ilang araw matapos kumalat sa social media ang mga larawan na magkasama sina dating Senate President Tito Soto, dating Pangulo at kasalukuyang House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, dating Executive Secretary Salvador Medjaldea at kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan nagbigay ng kanyang pahayag dito si Senator Christopher Bongo. Sa isang pahayag sa media, sinabi ni Bongo na ito ay simpleng kamustahan lamang at masayang pagkikita ng mga opisyal ng nakaraang administrasyon. Kanila lamang inalala, aniya, ang mga sandali nang sila ay magkakasama na naglilingkod sa gobyerno. Pero may pahabol si Senator Go na kilalang malapit kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Go, hinihikayat ni Arroyo si Duterte na muling maging aktibo sa politika. Dagdag ni Go, inimbitahan ni Arroyo para sa isang informal meeting si Duterte na nagkataong nasa Maynila para sa isang check-up. Naimbitahan niya po ako sa isang hapunan at siguro dahil sa limitadong oras ang kanyang staff ni dating Pangulong Duterte at former President Gloria ay nag-usap at nagkita sila. Doon ko po nasaksihan at nag-usap sila na hinihikayat ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Duterte na maging active muli sa politika, maybe by running for national office bilang isang senador. Ngunit ang sagot naman ni dating Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya. Tulad ng dati, kukonsultahin niya po ang kanyang pamilya. So kanya na po yun, desisyon na po niya yun kung sakasakali, kung ano man po ang magiging desisyon niya.
Sa tulong naman ni Medjaldea ay sumabay na rin sa pagkikita si Soto na itinuturing na kaibigan si dating Pangulong Duterte. Ayun naman po pala mga kababayan, patungkol lang po ito sa pagtakbo or muling lumahok nga po sa politika ito nga pong si PRRD sa pagkasenador nga po ayon dito kay Senator Bongo. Huwag po mag-isip muna ang ating mga zombie dyan mga kababayan ha, yung mga mahilig sa ensaymada. Medyo relax mga kababayan. Ito malamang ay nagkataon lang po at medyo humuhugong-hugong nga po ngayon. Ito pong rally na mukhang magtutuloy ata di umano papunta nga dyan sa EDSA. Hindi lang po natin alam mga kababayan sapagkat ang issue po dyan sa Comelec about nga po dyan dapat daw tanggalin na po yung Smartmatic. Kasi kung matic po ay matic po talaga, alam nyo na, mabilisan po. So yan po kabayan ang ating natunghayan. Maliwanag. Pero ito po mga kababayan, natatandaan nyo naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang una niya pong pag-upo bilang Pangulo ay dyan po sa EDSA 2 nangyari mga kababayan. At nakita nyo naman mga kababayan, kasama dyan si Senator Tito Soto, yung dating senador, no? Mukhang nagkakaisa na po itong ating mga dating leader. At sa mga nauna na pong report ay nagkita po di umano itong si dating BP Lini at ito nga pong si Gloria Macapagal Arroyo. Naku po mga kababayan, mukhang kinakabahan ng ating mga ensaymada vloggers dito. Pero dito mga kababayan, kanina lang po ito nangyari about dyan po sa rally sa Comelec. Mukhang papunta yata ang gusto nila magpunta ng EDSA. Ikaw kabayan, kung ikaw ang tatanungin, makikilahok ka ba rito? Or mananatili ka na lang magbubulag-bulagan sa lahat po ng nangyayari sa ating bansa? Or mananatili kang ensaymada at tanso vlogger? Panoorin po natin mga kababayan dahil po dito nagsama-sama po yung dating mga retiradong general po. Ito na po, naalala nyo naman dati ang mga general, di ba? Mayroon na silang paunang rally, di ba? Dahil nga sa kakaltasan at magbabayad daw sila ng kanilang mga pensyon. Nako po. Nako, sige lang, ituloy nyo lang yan. Masaya dyan. Sige, pasok. At magiging na porsiging sinusulong ang paghanap sa katotohanan. Nandyan po si General Eli Pio. Hindi ko po alam kung nandito po si Gas Lagman. Bigyan po natin. Andyan! Nandyan din po si Frank Isaac. Andyan, sir! Colonel Odonio. At nandyan din po si Colonel Odonio. At gusto ko po i-acknowledge po lahat po ng mga retired military and PNP officers and personnel na nandito po ngayon. Bigyan po natin sila ng masigabong na palakpakan. At of course, lahat po ng mga pare at madre na matagal na po nang ipaglaban, nandito po sila. Palakpakan po natin sila. Lahat po ng mga membro ng Urban Force. Ako, yan na naman tayo sa mga padre at mga madre, mga kababayan ha? At mga military, mga retired at may colonel pa pala mga kababayan. Ako po. Alala nyo dati yung napapunta ng Hawaii, di ba? Pinangunahan din po yan ng mga pare at mga madre at mga militar. Nako, tingnan natin kung ano magiging development nito. Ituloy natin. Associates, palakpakan po natin sila. At lahat po ng mga organisasyon, iba't ibang grupo na nandito pa ngayon, bigyan po natin ng masigabong na palakpakan. Nandito rin po si Wally Carbonell. Waldi. Palakpakan po natin. Of course, yung concerned members po. Opo. Nandito ho si Attorney Glenn Chong. Ayan po si Atty. Glenn Chong mga kababayan ang nagpasabog po nitong Smartmatic issue. At inaakusahan nga po niya itong si mga kababayan, ang First Lady dahil nga po dyan sa mayroon daw nakipag-usap ito doon nga po sa Smartmatic official. Ayon sa kanya, mga kababayan, sa mga nakapanood po sa aming interview ng live kahapon sa channel nga po ni kasamang Jojo de Guzman. At yan nga po ay natanong natin si Atty. Glenn Chong kung saan hahantong ang kanyang pakikipaglaban dito. At yung concerned members po ng Vanguard, dito po yung pinapamanuan po ni Edwin Fernandez. Bigyan po natin sila ng masigabong na palakpakan.
Oh, message po, no, pero kwento ko po ito sa inyo. May isang barkada po, 3 lalaki, 1 babae. Nung estudyante po sila, first year, yung 3 lalaki po, sila yung estudyante talaga ng kolehiyo, ng UP Diliman. Yung kabarkada po nila na babae, anak po ng isang may-ari ng tindahan kung saan kumakaroon po yung 3. Naging barkada po sila. Nung malapit na po graduate itong 3 estudyante, pumunta ho sila sa Antipolo para po mag-celebrate before graduation. Dala po ng isang sasakyan. Nandun po sila, may isang grupo ng mga gangster na lumapit po sa kanila. Tinutukan po yung 3 bata na lalaki, ni-rape po yung babae. Ni-rape ng paulit-ulit ng ibang membro po ng gang group na yon. Pagkatapos po noon, graduate po yung 3 lalaki, naging successful sa kanilang profesyon, pero yung babae po, ano pong nangyari sa kanya? Years later, naging prostitute siya. Hindi siya pinaglaban ng 3. Kahit alam nila, nakita nila, nadinig nila, nire-rape yung kaibigan nila. Bakit hindi siya pinaglaban ng 3? Kasi takot sila sa sarili nila at naging busy sila sa profesyon nila. Napabayaan po yung babae nilang kasama, naging prostitute. Itong pong kwentong ito, sinulat sa isang kanta, at yung isang kanta po ito naging musical. Ito po yung kwento ng Puling El Bimbo, kung natandaan po ninyo. Di ba? Ang sabi daw to, totoo daw na nangyari po ito, pero wala pang confirmation. Ang gusto ko lang po sabihin, para po ito yung bansa natin Pilipinas. Alam nyo na nililaspangan, nire-rape, niloloko, pero hindi tayo tumatayo kasi busy, kasi may profesyon, kasi ayaw makialam. Natatakot tayo na baka tayo ay balikan. So anong nangyari? Yung kaibigan nila, dahil anak na mahirap, pinabayaan nila, hindi nila pinaglaban, naging prostitute. Ganun po ang nangyayari sa bansa mo natin. Marami pong magagaling, pero busy. Di mo ba? At takot na makialam kasi ayaw nila masangkot sa kabuluhan. Kaya po ganito ang nangyayari po sa bansa natin. Parang kalokohan na pong ginagawa ito sa atin. Itong pagtanaw po ng boto ng bayan. Ganapala na po. Lalong klaro po yung ebidensya. Di ba? Ang tanong lang po, ano po ang pwede natin gawin? Ito po yung pinakaminsay na gusto ko pong ibigay. Ano po ang pwede natin gawin? Kanino tayo pupunta? Kanino tayo lalapit para humingi ng tulong? Sa COMELEC ba? Actionan ba nila yon? Sa Supreme Court ba? Actionan ba nila yon? Sa Kongreso ba? Actionan ba nila yon? So kanino po tayo pupunta? Yun po ang problema. Sino po magre-reforma sa ating sistema sa halalan? Dalawang bagay po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto ko pong ibahagi. Una po, kailangan po tayong magtatag ng isang People's Truth Commission. Siguro po, People's Truth Commission, imbitahan po natin yung mga gustong sumali ng mga senador, gustong sumali ng mga miyembro ng Congress, at yung mga siguro po, yung mga retired justices, at yung miyembro po ng iba't ibang organisasyon tulad po ng IDP, at tulad po ng Institute of Internal Auditors of the Philippines, at maybe po yung PICPA, maybe management of the, kung saan grupo pa po, members ng academy, members ng media, at sabay-sabay po nating pakinggan itong findings po ng grupo ni General Rio and ng ibang ano. Tapos para po sa ganito, imbitahan po natin ang media at ma-cover po nila kung ano po yung findings at ma-invite po natin yung membro po ng representative po ng Telcos para mahingi po natin itong transmission logs at may lagay po talaga natin kung ano po yung totoong nangyari. No? So, yun ang po, no?
kung pagkatapos po ng number 1 po na yon, ang pangalawa po natin gawin, ito po, no, ang gusto ko pong suggest sa atin, pag-isipan po natin na isulong yung People's Initiative na direkto po yung publiko, yung mamayan mismo ang mag-amyenda po ng batas natin. So, may batas na po dyan. So, ano na lang po natin. Yun po, dalawang bagay po na gusto ko pong i-suggest po sa grupo nito. Maraming salamat po. No? Tuloy-tuloy po naman. Thank you. Kasama kami natin si Attorney Alex Lacson. Mag-stay lang po kayo, pang-finale natin ang TNT Trio. Ayun po, yung first Attorney time Alex na Lacson group. pala yun, mga Sila kababayan. ngayon, ang tawag natin sa kanila ay Store. Na saan tatawagin natin si So, Sir parang tumakbong senador yun. Eddie to introduce your group. Store. Kami po ay Asan mga yung samahan ng mga retiradong mga pulis. Ito mga kababayan, no? Mga samahan po ng mga retiradong pulis. Alam naman po natin ang mga retired PNP or AFP personnel or men in uniforms ay mayroon po silang hinaing about nga po dun sa nakaraan na po nating nireaksyonan na pagbawas or pagbabayad nga po ng kanilang mga benefits dito nga po sa pamahalaan. At inaalmahan po nila ito. Dito po sa puntong ito, mukhang ilang beses na po sila natin nakikita na nakikilahok po sa mga rally. Nako mga kababayan, mukhang painit na po ito ng painit at dito nga po sa araw na ito, araw din po ito ng pagdideclare ng martial law noong 1972. Pagpatuloy po natin si Sir, mga kababayan, pakinggan natin kung sino-sino po ang mga grupo na mga nandito. Mga militar at mga concerned vanguards na graduate ng duty advance ROTC course. Kami yun. So, kaya ngayon, tama si Father, yung pulis, binabantayan nila tayo para hindi tayo saktan ng mga yun, mga nandoon. At bago ng lahat, ipakilala ko sa inyo ang pasimuno ng lahat na ito, si Brigadier General Retired Eli Rio, na kung saan maraming salamat sa pagdalo nyo rito, sa suporta nyo. Alam nyo, nakikinig lang sila pag may nakikita sila mga taong ganito. Mga general, mga vanguard, mga concerned citizen na talagang yung panluloko sa atin ay wala talaga very blatant na, no? niloko tayo! Yes! 2010 pa! Saan ba kayo makakita? Itong Metro Manila, itong pinakamalaking voters population, 98.95 ng lahat ng presinto rito sa Metro Manila. 98.95. 10,500 yung mga presinto sa Metro Manila. Yung 98.95 is 10,400. Kunti lang, wala halos 300 lang yung hindi nagsama rito, no? 98.94% ng lahat ng presinto sa Metro Manila nagpadala ng kanilang election return gamit lang ang isang device, isang computer na pinapa-explain namin sa kanila kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero sa atin, no, yung panang, no, logical, paano sa Metro Manila na isang device ang magpapadala ng election returns, no, ng 98.94. So, pasagutin natin sila dahil imposible talaga yon. Pero sila, nagawa nilang imposible. No? Pero sabihin natin sa kanila na ang inaharap lang natin na miracle ay galing sa Diyos. Yung inyo ay galing sa demonyo. Salamat, Jen Rio. Kanina nanghihina siya, low glucose. Pero pag election results, lumalakas po yan. Dahil sa pagmamahal. Sir. Alam niyo po, yung COMELEC,
Alam lang nila yung maling boto, maling bilang. Pero dito, sa grupong ito mga IT experts, mga dalubhasa sa computer. At isa dito, sa pinakamagaling sa Pilipinas sa IT, ay si Gus Lagban. Kaya hindi nila tayo maloloko dahil sila. Pakinggan natin ang ating mga tunay na makabayan. Former Comelec chairman. Magandang bago po sa inyong lahat. Ang isa po lamang palagi kong mensahe pag naimbitahan ako na magsalita at yung po ay ang eleksyon, a good election system must be transparent. Yes. Transparent. Yung po ating eleksyon mula noong 2010, nawala ang transparency. Nakita po ba ninyo kung paano binilang ang balon na ninyo? Yung po ang sinasabi ko na nawala ang transparency. Dapat po sana, at ito ang aking nire-recommenda noong pa, ay gawing manual ang pagbibilang sa presinto. Total isang araw, pinakamahaba na isang araw. Pwede pa kang matapos in 3 hours. No? Manual sa presinto, pagkatapos ay electronic ang transmission at automated ang canvassing. Mabilis po yan. Pero, importante, manual sa presinto para nakikita ng mga tao kung paano binilang yung kanilang boto. Tama! Pag in-automate po ang pagbibilang sa presinto, nawawala ang transparency. Former Governor Pandilio, I heard nandito siya. Oo. Si Amang siya nag-ano nitong Organized Manila Cathedral. Yeah, he's here. Ngayon, I-acknowledge ko na mapapagkatiwalaan naman po Pampanga. natin sila, okay lang. Actually, kahit na mapapagkatiwalaan natin sila, mali pa rin yung system. Ha? Naka-live ka? Ang election system, kahit sa Amerika, at sa Germany, sa Netherlands, sa Ireland, lahat po yan dati ng automated. Ayan nga mga kababayan, maganda po talaga yung sinasabi dito ni Sir Gus Lagman, itong nagsasalitang nakaputi. At expert nga po siya sa IT, ayon dito sa nagpakilala sa kanya mga kababayan. Magandang suggestion po yun. Hindi ang ating mga boto ay ipapadala na lang ng basta-basta nang hindi po natin nakikita. Ilang eleksyon, ibinalik sa manual dahil nga nawala ang transparency. So dapat kung ibalik natin yung transparency sa eleksyon natin, manual sa presinto, hindi po tayo nag-iisa. Maraming mga developed countries na talagang ibinalik ang manual counting sa precincts dahil nga sa transparency. Maraming po salamat. Salamat po. Former Comelec Commissioner at si General former Secretary ng DICT. Ang isusunod po natin, sir, Pangatlo sa PNP Trio, si Frank Isaac. Computer expert din po yan. Ayun si Governor. Dati palang Comelec Commissioner ito, si Gus Lagman mga kababayan. So siya po rito ay nagsasuggest na. So ayan nga po mga kababayan, mahaba pa po ang video. Hindi ko na po papatapusin. Kayo na pong bahalang magmanood sa buo niyan na nangyari po dyan sa Comelec. Pero ano po ang mga nangyayari? Paano po ito nagkakaroon ng implikasyon sa atin? Dito po mga kababayan, maliwanag po talaga na mayroon pong naganap na kakaiba dito sa nakaraang eleksyon. Ayon nga po dito sa mga ipinipresent nilang mga ebidensya mga kababayan. At dito, isa sa magiging saksing buhay, ayan nga po si Attorney Glinchong na nandyan din po sa programa na yan. At na-interview nga po natin kahapon. Ano po ang magiging koneksyon nito dito nga po sa pagkilos na ni PRRD at ni GMA na hinihikayat nga po itong dating Pangulong Duterte na makilahok sa politika muli. Ito po ba mga kababayan ay nagkataon lang o sadyang mayroon na po ba talaga silang nabubuong usapan? Hindi po natin alam. Prior pa nga yan, nag-usap na pa pala at nagkita na itong si dating Pangulong GMA at ito naman pong si dating VP Lini mga kapatid. Ito muli si BMR Channel. Ang una sa lahat, lagi pong nagpapasalamat sa Diyos sa walang sawa ninyong pag-support, lalo na nga po dito kay General Bantag. At sana sa darating na 2025, wag po nating kalilimutan, push na natin, itulak po natin. Kung galit ka po sa droga, ano pang hinihintay mo? Mag-General Bantag ka. Siyempre, as always, ating principle ng channel na ito, Pilipinas. Ayan po. Maraming salamat po. Bye-bye po.